Hello kids! Welcome muli sa ating VBS 2024 na may theme na Jesus Generation. Tayo ay nasa ika-4th day na ng ating VBS. Ngayong araw na ito, ang ating sasayawin ay He Cares For You. Ako nga pala si Teacher Annette ang magtuturo sa inyo ng song and dance sa araw na ito. Kaya naman, tara na! Tayo ay kumanta at sumayaw. When you feel blue and won't break through, He cares for you, He sees you through. When you're in doubt, He'll help you out. God cares for you, His words are true. Hope seems out of sight, but God's love and care shine bright. So there's no time to spare to show His love and care. The cross is telling me to see how Jesus longs for the lost and the least. We found our place in God's embrace as we're carried to His grace. Hope seems out of sight, but God's love and care shine bright. So there's no time to spare to show His love and care. The cross is telling me to see how Jesus longs for the lost and the least. We found our place in God's embrace as we're carried to His grace. The cross is telling me to see how Jesus longs for the lost and the least. We found our place in God's embrace as we're carried to His grace. We have found our place in God's embrace as we're carried to His grace. Kids, awitin muli natin at sayawin ang He Cares For You. When you feel blue and won't break through, He cares for you, He sees you through. When you're in doubt, He'll help you out. God cares for you, His words are true. Hope seems out of sight, but God's love and care shine bright. So there's no time to spare to show His love and care.
The cross is telling me to see how Jesus longs for the lost and the least. We found our place in God's embrace as we're carried to His grace. Hope sings out of sight, but God's love and care shine bright. So there's no time to spare to show His love and care. The cross is telling me to see how Jesus longs for the lost and the least. We found our place in God's embrace as we're carried to His grace. The cross is telling me to see how Jesus longs for the lost and the least. We found our place in God's embrace as we're carried to His grace. We have found our place in God's embrace as we're carried to His grace. Bible School Jesus Generation Day 4! Masaya ako at nandito ulit kayo para mag-enjoy at makinig ng salita ng Panginoon. Ako si Teacher Jenny ang magtuturo ng story ngayong araw. Sa nakaraang 3 araw, narinig natin ang mga topic na pinamagatang pray, be safe, at obey. At katulad ng mga nakaraang araw, meron na namang bagong salita tayong matututunan. Basahin natin ang Hebrews 13 verse 16 ng sabay-sabay. And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Ano daw ang wag nating kakalimutan? To do good at to share. Ang mga bagay na ito ay halimbawa ng pagpapakita ng ating kindness and care sa ibang tao. Ayan, narinig nyo na ang salita for today. Ito ay care o pagmamalasakit. Our caring shows how much God loves them. Tayo ang magiging instrumento upang makita at maramdaman ng ibang tao ang pagmamahal ng Panginoon sa kanila. Dahil mahal tayo ni Lord, syempre, gusto natin na maramdaman din nila yung love ni Lord na na-experience natin, di ba? Lahat ng bagay na ginagawa natin, maliit man o malaki, kahit na hindi tayo nakikita ng ibang tao, ay dapat ginagawa natin ng buong puso. Isa ito sa paraan upang ipakita natin ang pagmamahal natin sa Panginoon. Sabi din sa Galatians 6:10, therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Huwag din nating kalimutang magpakita ng kabutihan sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Malaki ang impluwensya ng mga taong nakapaligid sa atin. Ang ating nakikita, naririnig at nararamdaman sa ating paligid, ito ang magiging laman ng ating puso. Let us be a blessing to one another,
especially in times of trials, through our actions and words. Tignan na lang natin ang kwento ng The Good Samaritan na mababasa sa Luke 10 verse 25 to 37. Mayroong isang taong naglalakbay galing sa Jerusalem papunta sa Jericho at siya ay nanakawan. Sinaktan siya, kinuha ang mga damit at iniwan na lang siya sa tabi. Di kalaunan, may isang paring Hudyo na nakakita sa kanya. Pero lumayo siya at iniwasan ng taong nanakawan. Pagkatapos, may Levita ding dumaan at katulad ng paring Hudyo, iniwasan niya ito. Pero may isang Samaritanong dumaan at nakita niya yung tao. Naawa siya. Nilapitan niya ito at ginamot ang mga sugat. Sinama pa niya ang taong ito sa kanyang tinutuluyan at sabi pa niya sa may-ari ng kanyang tinutuluyan na alagaan ang taong ito. Hindi kilala ng Samaritano ang taong kanyang tinulungan. Nakita niya lamang ito habang siya ay naglalakbay. Ngunit, hindi niya tinalikuran at iniwasan ang taong nangangailangan. Sa maliit niyang pamamaraan, naipakita niya ang pagmamahal niya sa taong nakapaligid sa kanya. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng doing good to all? Paggawa ng kabutihan sa lahat. Kaya ginamit ang salitang all o lahat ay dahil walang pinipiling tao ang paggawa ng kabutihan. Kung lahat tayo ay mahal ni Lord, lahat tayo ay dapat pinapangalagaan at pinagmamalasakitan. Alam nyo ba na isa ito sa greatest commandments na ibinigay ng Panginoon? Sabi sa Galatians 5 verse 14, "For all the law is fulfilled in one word, even in this, you shall love your neighbor as yourself." Sa tuwing gagawa tayo ng kabutihan sa ibang tao, maipapakita din natin ang kabutihan ng Diyos sa kanila. At ang ating ginagawang kabutihan, ginagawa na din natin ito kay Lord mismo. Ipapakilala ko sa inyo ang isa pang kaibigan ni na Faye, Xavier at Toby. Siya ay si Carrie. Siya ay isang sobrang caring na tao. Siya ay laging iniisip sa mga tao malapit sa kanya. At lagi niya pinagpipray ang kanyang mga kaibigan. Hindi lang sa tao siya caring. Mahilig din siya sa mga hayop. Inaalagaan niyang mabuti ang mga aso at pusa na nakatira sa kanilang bahay. Pinapakain at nakikipaglaro. Kaya naman, katulad ni Carrie, ng The Good Samaritan at ng sinabi sa salita ng Panginoon, we must be kind and caring to the people around us. Ganito natin maipapakita ang love ng Lord sa kanila. Ngayon naman ay dadako tayo sa ating memory verse. For 8 years old and below, ang memory verse ay Hebrews 13 verse 16. Do good to all people, for this is pleasing to God. Isa pa, Hebrews 13 verse 16. Do good to all people, for this is pleasing to God. At para sa mga 9 years old and above, ang memory verse ay Hebrews 13 verse 16. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Isa pa. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Hebrews 13 verse 16. At dito nagtatapos ang ating story ngayong day 4. Siyempre, tatapusin natin itong story with a prayer. Yan. Ngayon ay magpe-pray na tayo. Lord, salamat po sa umagang ito at binigyan niyo nga po kami ng pusong mapagmahal. Katulad nga po ng The Good Samaritan, bigyan niyo nga po kami ng kalakasan na patuloy kami makakapagbigay ng tulong at magiging kind and caring kami hindi lang sa mga taong kakilala namin, kundi sa mga taong hindi din po namin kakilala. Patuloy niyo nga po kaming gabayan at patuloy niyo nga po punuin ang aming puso ng pagmamahal na maibibigay din po namin sa mga taong nasa paligid namin. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen!
Tandaan natin, be kind and caring as it is our way to show the love of the Lord to others and to the Lord Himself. Good morning, kids! Welcome muli sa ating Arts and Crafts. Ako nga pala si Teacher Elisa. Andito na tayo sa ating Day 4 ng BBS. Nakinig ba kayo sa inyong story for today? Ano nga uli ang napakinggan ninyo? The Good Samaritan, tama. At sino nga ang ating character sa Day 4? Si Carrie. Si Carrie at si Good Samaritan ay nagpakita ng care sa ibang tao. Kayo ba? Ano ang ginagawa ninyo upang mapakita na may care kayo sa mga tao? Pwedeng ipagdasal natin sila o kaya naman ay tulungan natin sila. At marami pang iba. Dahil dyan, para sa ating crafts ay gagawa tayo ng caring cards. Ito ang mga materials na gagamitin natin. Colored papers, cardboard o kahit anong matigas na papel, puncher, gunting, ruler, pencil, colored pens, glue, at ang ating yarn. Unang gagawin ay itupi ang cardboard sa dalawa. Pagkatapos nating tupiin ang cardboard, kunin natin ang ating gunting at hatiin sa dalawa. Meron na tayong dalawang paper, pero isa muna ang ating gagamitin. Pagkatapos ay itupi ulit natin ito sa gitna. Pwede kayong gumamit ng ruler at ng lapis para i-trace ang guide sa cardboard bago ito gupitin. Ngayon, kumuha ulit tayo ng gunting at hatiin sa gitna. Itabi muna natin ang ating cardboard. Kunin ang ating colored papers at itupi sa tatlo ng pa-lengthwise. I-trace uli ang colored papers para pantay ito bago natin ito gupitin. Ngayon, kunin na natin ang ating gunting. Paalala na mag-ingat sa paggamit ng gunting o kaya naman ay magpatulong tayo sa mas nakakatanda. Ayan, meron na tayong dalawang colored papers. I-fold uli ito sa gitna at gupitin. Tandaan na kailangang mas malaki ang isang colored paper
sa isa pang kulay ng colored paper. Ngayon naman, kunin na natin ang ating glue at pagdikitin ang dalawang colored papers. Ngayon naman, kunin natin ang ating cardboard. Idikit ang colored paper sa ating cardboard at siguraduhin kita pa rin ang cardboard sa likod. Pagkatapos, kunin ang colored pens para magsulat ng caring words sa inyong card. Kulayan at lagyan ito ng designs. Kunin ang puncher, butasan sa gitna, at ilagay ang yarn. Ayan, tapos na tayo sa ating caring cards. Panghuling step, ibigay ninyo ito sa inyong family, friends o kahit kanino man. Tandaan na lagi tayong magpakita ng care sa kalalaman natin o hindi. Dahil sa paraang ito ay naipapakita natin ang pagmamahal ni Jesus sa kanila. Hanggang sa muli kids, paalam! Not ashamed of His light in me, for He is our hope and our victory. We're given a part in His family to be with Him for eternity.